Nag-iisang lalaking anak ni Lita si Donnie. Kaya ganun na lang ka-espesyal ito sa kanya. Gustong-gusto niya kasi magbasa siya ng mga books. Sa umaga pa lang, nagyayakapan na kami, naglalaro na. Ngunit isang umaga, may napansing kakaiba si Lita sa anak. Bigla na lang bigla siyang naging maputla. Sabi ko, madala nga sa ospital. After ng check-up, kinuhanan ng dugo. Kinabukasan, sabi ng doktor, balik daw uli kami kasi parang i-double check. Parang kinabahan ako. So sabing ganun nung family doctor namin, nasan yung si husband, siya na lang ang kakausapin. Sabi ko, ba't kaya ayaw sabihin sa akin? Medyo kinabahan ako. Kinabukasan, pumunta ako sa nurse station. Pagkabasa ko, nakalagay doon, either aplastic anemia or acute leukemia. Bigla akong ayan nga, ganito, naiyak ng gusto. Sabi ko, leukemia, aplastic anemia. May ibig sabihin, wala na tong kagalingan. Sa bigat ng suliranin, di na nagdalawang isip pa si Litang lumapit sa Diyos. There's healing dahil sabi nga, by His stripes we have been healed. Nakakaroon na ng hope, nakakaroon na ng joy. Ng joy talaga, na sabi ko, ito lang naman pala ako ang talagang pinakasikreto na parang ikaw ay kumapit sa Panginoon. Habang nakikipaglaban para sa buhay ng anak, higit na kumapit si Lita kay Jesus. At hindi naman binigo ng Diyos ang dasal ng mag-asawa. 3 months lang to live. Naging 4 months na, ayan na. 5, 6, 7. Dumating sa point na nag-normalize na siya Pati yung kanyang blood counts, normal na Kaya sabi ko, Lord, praise God. Ngunit panandalian lang pala ang kasiyahang iyon. 8 months niya. Sunod-sunod na yung parang lagi na siya maputla. So, dinala na namin ulit sa doktor. Sabi sa akin, Mrs. kasi kung halimbawa na okay lang na kung carry niyo pa na i-chemo siya, i-blood transfusion. Pero kung ang mga ugat naman niya ay pumutok, bibigay anytime. Bumangon siya, alas 5 na madaling araw. Parang na-dilate na yata yung eyes. Umiyak na ako na umiyak. Kasi parang naalala ko yung sinabi ng doktor. Kapag bumigay na ang mga veins niyan, magko-collapse yan, yun ang time. Malapit na tayo. Along the way. Nak? Nung nakita mong nawala yung hininga, no? Siyempre, parang baksak na baksak ang pagkatao mo. Labis na lungkot ang dinanas ni Lita. Medyo sinet aside ko pa yung Bible Ayoko na, sabi ko. Kasi basa ako ng basa, nag-depend ako sa inyo Pero bakit kinuha niyo rin ang anak ko? Ngunit ang iniiwasang Biblia ang siya palang makakatulong sa pagkakalugmok ni Lita. Nung makita namin yung Bible, na mismo in-circle niya, doon sa Luke 2, 25 to 27, yung bang istorya ni Simeon, at nakita nila si Jesus. Nakita na raw niya ang salvation. Nag-sorry ko kay God. Sinabi niya, ang nag-strike sa akin, He will restore. Makalipas ang ilang taon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan. November 1, 1987, isinilang ni Lita ang isang sanggol na lalaki, si Gio. Privilege yun sa akin na parang naging answer, ako yung naging answered prayer na sa parents ko nga. It's a great joy talagang talagang nakita na namin yung promise ng Lord na restoration. Lahat ng promises ni God are always yes. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang sa Panginoon.